Okay, good morning. Yun ang maganda, no? Bigla tayo nagkaroon ng isang botong TV. So, magandang umaga po sa inyo lahat. PJ Gonzales ng One Vote, Our Hope Movement. So, welcome sa inyo lahat at tayo pag-uusapan natin tungkol sa darating na eleksyon. So, Bishop, kapatid na Eileen, bumati ka naman. Yes, magandang umaga po sa inyo lahat. It's Wednesday once again from 10 to 10:30 ng umaga po. Nandito po tayo sa ating live stream ng isang boto. Sagrado yan sa ating mga kababayan. Ngayon na PJ, ay nako ho, pasensya na ho. Last week ho, medyo masama ho pakiramdam ko. Nawala sa isip ko na Wednesday pala may sakit ko kasi ako. But anyway, I see to it na nag-isip ko ng maaga para 9 pa lang nasa streaming na ako. And ito ho, looking forward to this day because we have a special guest and of course nais nating ipa-welcome din po sa inyo si Attorney Melchor Magdamo. Good morning po. Ngayon po ay 10 o'clock sa aking kinaroonan sa Candelaria, Quezon. Bumabagyo po. Typhoon Junina. Sa mga nasa Middle East, I think it's madaling araw sa inyo. Siguro mga 5 o'clock in the morning. Magandang araw, magandang umaga. Sa mga nasa Europe, gabi pa. September 7 pa. No? I think it's siguro 11 p.m. Sa kanyang mga nasa North America at South America, siguro mga 8 p.m. No? September 7. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayon po, September 8, mga Mary Day, kung naaalala nyo, this is the first day of the talent search for who are blessed amongst women. Yes. Servants and servant leaders. The talent search goes on from today, September 8, until December 8 this year. Yun po, give it away. Pastor Jojo at saka Bishop Rudy. Opo, ngayong umaga, we are blessed. Tayong grupo natin ngayon sa One Vote, Our Hope Movement. Bisita natin ngayon, ay dati ko na siyang kakilala pero we are not yet that close. Pero dahil po sa mga National Prayer Breakfast, sa Capital Christian Leadership, sa CBMC, nagiging close po kami. Dahil narinig ko na rin ang pangalan niya nung minsan pag pumunta tayo ng Baguio, he was the chaplain sa PMA that time. Tapos sa Haga Institute, graduate din po ako ng Singapore. Meron din yan sa Hawaii, siya rin na naging in charge. And he is also a bishop of United Methodist Church. So more of that, maybe mas dadagdagan niya yung sarili niya para mas makilala natin. So let's welcome Bishop Rudy Juan na ngayon ay nasa Mindanao. Bishop Rudy. Yes, Reverend PJ, Sister Eileen, and Attorney Melchor, maayong buntag kaninyong tanan. Greeting you from Spotswood Methodist Center here in Kidapawan City. It is a joy for me. Ako'y masayang-masaya na nakasama sa ating One Vote TV program at isang blessing para sa akin na mapangunahan ang Mindanao chapter ng ating One Vote movement. Sa aking karanasan mga kapatid, ang mga movements na ito ay merong direction because there's a vision from God. Ito ay ipinagkaloob sa atin ng Panginoon yung magkaroon ng isang kilusan, sama-samang pag-move forward para ang ating boto na sagrado ay may alay natin para sa ikabubuti ng ating bayan. If I may speak about what's happening here in Mindanao, alam nyo naman, Duterte country ito, pero tayo ay patuloy na kumikilos sa aming church, United Methodist Church, sa MELC, sa mga kaibigan natin, sa mga church, Christian fellowships, if I may say, at kaibigan natin si Bishop Colin Bagaforo.
siya ang bishop dito sa North Cotabato, where I am right now. So, yan po mga kaibigan. Ako'y nagpapasalamat sa episode na ito. Mag-usap-usap tayo. Amen. Opo, thank you, Bishop Rudy. So, Eileen and Attorney Melchor, kung may mga question kayo, open po ang ating bisita, si Bishop Rudy. So, i-request natin siguro, halos naiikot na niya buong Pilipinas eh. Siguro you say something about that, Bishop Rudy. Paano ka nag-umpisa talaga? Yes, ako ay nagsimula na nagpapastor noong 1981 at nagseminaryo naman din ako at nakapag-aral din sa Amerika, aking doctorate. At 14 na taon akong nag-chaplain ng Armed Forces of the Philippines. So, nadistinuhan ko po yung 4th Division sa Cagayan de Oro at napunta po ako sa PMA ng 5 years, and then I went to the Air Force, and then I went back to the Army ng 5 years. Pagkatapos, na-elect po tayo na bishop. Alam nyo, ang bishop namin by election. At ang election ay mula Apari hanggang sa Buanga. Meron tayong 500 voters, clergy and lay, at kailangan makuha mo yung boto na 2/3 votes, Attorney Mel. Yun yung hindi lamang simple majority, kundi yung 2/3 votes. So it is very, very hard to run for bishop in the United Methodist Church. At salamat dahil binigyan ako ni Lord ng pagkakataon na madistinuhan yung Baguio area up north, Manila area sa NCR, at here, Davao Episcopal area. Ganyan po ako nagsimula bilang lingkod ng bayan ang lingkod ng Panginoon. Praise God. Okay, Eileen, baka Melchor, may tanong din kayo. Ano? Yan, napuputot po. Anyway, amazed po ako sa ginagawa nyo, Bishop, dahil nationwide, pag-ikot nyo, upang matouch natin mga kababayan natin, especially ang ating mga into church, ano, sa ating mga kapatid. At sana po tuloy-tuloy po ang pagbigay nyo, pag-educate nyo sa mga tao. At natuwa po ako, isa po sa inyong balak gawin ay to concentrate po kayo sa education ng mga kabataan. Especially nga ngayon, ano masasabi nyo sa nangyayari po na yung sa ano lang, sa online schooling? Ano po ang kumbaga reaction nyo? Would you think it would help our students through ano lang? Parang kasi sa akin mo parang kulang eh. Kulang na nangyari, pero I don't know, ano ang reaction nyo po when it comes sa online, patuloy na online na schooling? Ito, Eileen at mga kaibigan, ay stopgap or kumbaga paano natin na how we could cope up dito sa lockdown sa mga CQs dahil nga sa pandemya. Iniingatan natin ang mga kabataan na magkaroon ng pagsasama-sama sa classrooms. Pero totoo ka na kulang dahil yun nga ang pinag-usapan namin nung Sabado ng gabi. Every 7 to 8 ay meron din na programa Peace TV. Ito yung Peace Party List at merong pag-uusap. Pang-10 naman kami nung Sabado. At ito napaalala sa atin na yung theory kailangan ilapat sa practice. Di po ba? Yung pag-aaral lamang kailangan ng ma-practice. Okay. Ang focus natin noon is Philippine schools overseas. Yung mga
mga school sa abroad, mga school sa Saudi Arabia, sa Middle East, sa United Arab Emirates, at ipinakita kung papaanong ang virtual mode of learning ay either advantageous or disadvantageous. At alam natin na katulad ng medical schools, ang pinapag-aralan nila sa classrooms, kailangan i-apply nila. Kailangan i-apply nila. So, totoo po kayo na medyo kulang ang napapag-aralan ng mga bata. Maraming distractions. Kung naputo lang internet, wala na. So, yung mga considerations na yun. But you know, ito ang pamamaraan para matugunan lamang natin ang pag-aaral ng mga bata sa gitna ng pandemya. Yon ang ating ginagawa ngayon sa Peace Party List. Okay po, okay po. Okay, there's some question po, you mentioned about Bishop Bogaforo. Sorry ho, labo na mata ko. You mentioned about Bishop Bogaforo in Kidapawan. Is it true that he will join the movement for auditing the resibo, technically known as VVPAT, or Voter Verifiable Audit Trail of the Smartmatic vote counting machine? That is the VIC-VOC plan of one vote. That is good if that's the news about Bishop Bagavoro is true. Ano pong masabi niyo po doon? Naka-mute po kayo, Bishop. Si Bishop Colin Bagaforo ay siya yung isa sa mga leaders ng CPCP. At siya ay isa sa mga active leaders for good governance. So, pero hindi pa kami nag-uusap tungkol sa planong ito, but I believe that he is on for good governance talaga. So, hindi ako magtataka kung kasama siya sa mag-audit. I believe that he has good intentions, he has the right motivations. But I still have to talk to him. Hindi pa kami nagkikita nitong nakarang araw. Maraming salamat po. Siguro po, Pastor, since iniikot niyo si Bishop, alam ko, concentrated po kayo kami when it comes to one vote. Siguro po makakatulong po sa atin si Bishop din sa pag-iikot. Kasi umiikot talaga siya eh. Di ba? Para somehow, kung hindi man ma-focus yung educating people sa one vote, at least so, meron ho tayong pwedeng paraphernalia or any siguro na pwedeng ibigay na ang boto nyo ay sagrado, something like that. Di ba po? If I may suggest, if it's okay with everyone. Yes, yes, Sister Eileen, dahil ako ang in charge ng One Vote Mindanao Chapter, yun nga po ang ating pinopromote. Medyo may restrictions nga lamang tayo ngayon kasi hindi pa tayo talagang lumalarga dahil syempre wala pa sa election period. But as soon as we have the paraphernalias, the pamphlets, as soon as we have them, then I would be very willing, as I'm doing now, going around. Of course, inuuna ko muna ang ating church, ang aking being the bishop, pero isinasabay ko na yan para we can shoot many birds with one stone, di ba? Correct. Tama. Yun ang iniisip ko eh. Apo. Tsaka maganda yan, Bishop Rudy. Kasi alam ni Atty. Mel yan. Hanggang September 30 lang ang registration. So dapat mga youth natin talagang we encourage them to really register. So, Atty. Mel, explain mo mabuti yung hanggang September 30 lang yung registration. Atty. Mel. Good morning po. Nawala ako kanina, nawala yung kuryente. Pero bumalik ulit. Kaya ginagawa ko, sinusulat ko na lang yung question eh. Bale, yung September 30, parang registration yata yon yung voter registration. Napaka-importante po yun dahil po yung voter database po sa COMELEC ay maraming electronic voters.
Ibig sabihin, hindi totoong tao, they exist only electronically. Saka meron tayong na-confirm, hindi naman sa Kidapawan, kundi sa Lanao. Lanao, hindi ko alam kung norte o sur, sa around that area. Meron doon sa mga liblib na matataas na lugar, yung mga uplands na mahirap puntahan. May mga ghost na ano dyan. May mga ghost na presence doon. Saka sa West Philippine Sea, mga isla doon na they don't exist, no? They belong, China claims them from today until until May 8 next year. Tapos for one day ibabalik na sa Philippines sa May 9. Tapos yung islands na yan na inago ng China, boboto 'yon, ha. Boboto 'yon. Dating ng May 10, babalik ulit sa China 'yon. So isa sa ulit for one day lang sa Philippines. Ngayon, yung mga tao doon electronic. Boboto 'yon. Bibilangin na Smartmatic 'yon. So, how do we hindi naman tayo pwede pumunta sa mga mysterious islands na 'yon dahil pasasabogin tayo ng China noon. So, we cannot audit that. So, what we can do is to dilute the share. Yung totoong taong dapat magrehistro yung mga totoong tao para lumiit ang percentage ng yung mga electronic voters. So, mahalaga po na encourage natin lahat ng kakilala natin na hindi pa nagre-register, mag-register na para lumiit itong mga troll voters. Correct ka, Atty. Mel. I think that's our role now as One Vote, Our Hope movement. Encourage natin lahat, especially the youth, na mag-register. Tsaka sila kakaintindi ng mga online. Siguro sa blocking nila or what. They will be encouraged to register. Kasi ang alam ko, pinag-uusapan ko kung magkakaroon ng extension sa September 30. Pero I'm not sure with that. So, anyway, okay. So, anyway, yun yata yung maganda rin yan. Kasi Bishop Rudy, naririnig mo. Kasi usually, di ba, panahon ng mga eleksyon, laging Mindanao ang pinalalabas na may dumating na balitang ganito, botong ganito. Kaya nga nag 1 million voters tayo kasi that time si GMA nanalo lang kay FPJ ng mga 1 million votes. Tapos sabi galing sa Mindanao. So pinaka-importante yung role natin dyan, Bishop Rudy sa Mindanao. Kayo na pong bahala dyan. What can you say? Yes, Reverend Jojo, we really play very important roles here at tinatanggap ko po yan. Naniniwala tayo na ang maitutulong ng bawat isa ay magbubunga ng malaki para dito sa ating movement. And as a servant leader, I'd like to, gusto kong pangunahan ito dito sa Mindanao at naniniwala ako na by God's grace, magkakaroon ito ng puwang at magbubunga ng maganda. Boto ko sagrado. Kailangan nating pangalagaan, kailangan nating protektahan, at kailangan din nating i-promote ng full participation ng bawat Filipino citizen, lalo higit ang mga kabataan natin. Maraming salamat. Correct. Actually, ang pinoproblema natin, iniwalay natin ng body, soul, spirit. Parang pag politika, sa politika lang yan. Kayo mga bishop, pastor, dyan lang kayo sa church. Hindi po, hindi nyo pwedeng pag-iwalayin ang spirit, body, and soul. If we have to get involved in leadership, makikialam na tayo sa gobyerno. So, again, gusto ko lang ma-clear sa atin, ang one voto, magkakaroon ng convention yan, maririnig namin yung candidates for president, vice president, senators, tsaka sa mga party list. So, siguro selected lang din sa party list yung alam namin na pinupurso yung righteousness. So, again, bakit napili nyo, Bishop, yung peace? Bakit na yun ang sa heart nyo? Bishop, para-explain mo yung peace talaga. Well, unang-una, I was invited by the Abante family, Congressman Benny Abante. Siyempre, wala akong choice. Pero meron ding isang nag-invite na isang party list. But because I am
focused on education, I put a high premium on education. Naniniwala ako na ang edukasyon ang susi ng ating pag-unlad, ng pagtaas ng antas ng ating mga mamamayan. At dahil meron akong program na 7K program bilang isang bishop, the 7Ks are kapayapaan, karunungan, kalikasan, kalusugan, yung mga yon. At doon sa karunungan, na papalinya ang peace. Ang peace po ay Philippine Educators League for Community Empowerment. So ito ay pagsulong ng edukasyon para ang mga kabataan natin, and for that matter kahit na matatanda na, mga lalaki at babae, kailangan magkaroon tayo ng tuloy-tuloy na pag-aaral. Yan ay magandang advokasya ng Peace Party List. Salamat po. Yan po ang maganda, Bishop, kasi ang alam ko po sa akin, kasi ano na po ang social media ngayon, marami ko nabasa, yung iba, pilosopo to, pero kumbaga parang tama. Yung sa isang message na nabasa ko is, edukado ka nga in everything, pero wala ka namang puso. Ibig sabihin yung ganon. With your, and yung pagsabi nyo kanina na focus kayo sa education, maganda po yun. Dahil kumbaga, ano po yun for that message that I read, na hindi it doesn't mean na kasi sa politika mo, kasi yung iba, di ba, yung mga matatalino pa, sila pa ang nangungurap, sila pa ang parang mas mabuti na yung walang pinag-aralan. Parang ganun ang sense ng message na yon. So nabi ko, mas maganda yung yan po ang advocacy nyo, na tuturuan nyo ang mga tao na nandyan ang Panginoon. Kumbaga, with the Lord guiding the education. Ayun mo ang maganda. Napakaganda ho niya. Kaya excited ho ako. Excited na sana makatulong kayo more sa ating mga kabataan. Eileen, at maganda na sama-sama nating itaguyod ang mga ito, ang One Vote Movement, para maprotektahan ang boto dahil sagrado. Ang peace, ito ay makatulong sa mga young people natin, sa mga mag-aaral, at we know that education is the key. Kung ang mga kabataan ng mamamayan ay mas marami ang kaalaman in all areas, ay lalo pang uunlad ang ating bansa. Yan naman ang sinasabi sa banal na kasulatan. Wisdom from the Lord, di ba? Ang karunungan nagmumula sa taas. Yes. And ang responsibility natin, yung 2 Timothy chapter 2 verse 2, ang lahat ng tinanggap natin ating ituro sa ibang tao, we will entrust them to men and women who are reliable and will be able to teach others also. Yon, 2 Timothy chapter 2 verse 2. Thank you po. Tama, kasi ngayon, kaya gusto natin yung education, yung mga kabataan ngayon, sila mapupusok din. Kaya minsan, matatalino sana, naliligaw naman ang landas. Nagbibiruan nga kami, UP, PUP. Sabi ko, ano yung PUP? Sabi nila, itong parang UP yan, PUP, parang UP. Sabi ko, kayo, ano kayo? TUP. Ano yan? Totoong UP. Totoong UP. So anyway, pag pinag-usapang pag-aaral, edukasyon, we want to take care of our young people especially. Kasi pag nagkamali ka ng edukasyon mo, kawawa, matatalino, naliligaw ng landas. Yun po ang iniingatan natin. So tama-tama yan, Bishop Rudy, you focus on that because that's also your heart. So, tama po. So, Atty. Mel, bago tayo magtapos mamaya, i-remind mo kami doon sa programa nating kababaihan na pagpili. Opo, kung may oras tayo, i-play ko yung video. Hindi, sa susunod na lang. I-remind mo lang sila yung nag-uumpisa na tayo.
Sige po, September 8 ngayon, Mama Mary Day. From September 8 until December 8, pwede tayo mag-nominate ng who among the public servants, Filipina public servants and Filipina servant leaders are maituturing natin na blessed amongst women. Ano yun, mga kahit sino, pwedeng sikat, pwedeng hindi sikat. Marami naman tayong categories eh. The more the merrier. Yes. Tapos i-like and share na lang natin yung mga nominations sa social media. Yes. Yun po, meron po kaming search for Blessed Amongst Women sa mga gusto pong mag-submit ng nominees. Please email onevote2009@gmail.com. Yan po, isend nyo po ang mga gusto nyo pong i-nominate doon para after December 8, we will be awarding those blessed amongst women na napili po ng one vote, and hopefully marami tayong entry para mapag-aralan po natin kung sino po talaga ang blessed amongst women sa mga lahat po ng mga kababaihan na tumutulong sa ating bansa at sa ating mamamayan. Okay, so we have 3 minutes. We would like to take this opportunity to say thank you sa ating napaka-blessed na guest, Bishop Rodolfo Juan. Yes, say something, Bishop. Yes, Let's thank you. have 30 seconds. Yes, thank you, Sister Eileen, for this opportunity. Tunay nga na mapagpalang araw na ito. Ito ang unang pagkakataon na nakasama ko kayo. Salamat po, Reverend PJ Gonzales. Ako, alam ko na kayo ang nangunguna sa One Vote Movement. At si Attorney Mel. Saludo ako sa inyo, Attorney Mel, dahil napakarami niyong alam tungkol sa pasikot-sikot sa COMELEC. And I commend you for your courage, for your integrity, para sa sacredness ng ating mga boto. Maraming salamat po. Okay, Atty. Mel, ikaw naman. Kapag posible na yung face-to-face, balang araw dadaanan ka sa inyo, Bishop, sa Stockton. Yes. Nakikita ko yan eh. Tuwing bumabiyahe ako from Davao to Mitsayap, doon ang Yes. stopover sa Kitabawan eh. Yes. So, nakikita ko yun sa gilid ng mata ko, yung spotwood. Hindi ko lang maalala exactly kung saan dyan eh. Yes, Sama-sama mo tayo, di ba, PJ? Marami pong durian dito, mangustin, sa aming property ng Methodist. 24 hectares. 24 Wow. hectares po dito. You can visit. Sige, dadalaho po tayo dyan. Naalala ko yun, Opo. mataas ang elevation doon eh. Dahil paakit na ng apo yun, ang lamig sa apartment Yes. niyo, sa Kitabawan eh. Opo. Tsaka Aileen, si Bishop dumadaan yan ng Bicol. Kaya pwede ka rin pasyalan yan. Para magkita po tayo ng October. Pwede dalahan nyo na akong durian at mangustin. Sa Albay kung sa pupunta eh. Pero malapit din naman po yun. Kung nagkakaroon kayo dito o nakita ko kayo, walang problema ba? October. Okay, so again, alam natin na short ng time namin. Tandaan nyo po, every Wednesday at 10 a.m., 10 to 10:30, meron tayong coffee break just to listen to Isang Boto Ko TV. Ang ibig sabihin, isang boto ko, kinabukasan ko, our hope movement. Yung boto mo sa dadating na election, pantay-pantay tayo lahat, nila Rudy Juan, nila Henry C., mga lahat. Kasi yung boto mo ang bibilangin. Ito iniingatan namin, sinasabi nga ni Atty. Mel, yan po ang babantayan din natin, pag-iingatan natin. So again, every Wednesday po, alas 10, salamat po sa inyo lahat. Ito po si PJ Gonzales. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you po. God bless everyone. Wow. Attorney, Okay thank na. you. Yeah, salamat.